Sala at linisin sa aking kasalanan. Kawan mo ako, Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos ngayon natitipon sa banal na misa ngayong Lunes o Martes Santo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tinatalunto natin at iniisa-isa natin binabalikan ang mga pangyayari sa pagpapakasakit, sa kamatayan at siyempre sa pinaghahandaan nating muling pagkabungay ng ating Panginoong Jesucristo upang ipahayag ang kadakilaan ng Diyos sa tuwina at upang bibigay daan sa matuwid nating pamumuhay sa pahayag ni Jesucristo ng kanya dakilang pag-ibig. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming magampanan ang pagsasakasalukuyan ng pagpapakasakit ng aming pong mahal upang kami pagindapating magkamit ng binungan nitong kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigos sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayunman itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantipalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako'y panganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang mga nangalat ng mga Israelita. At sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa, upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayong yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin sa daing ko
ay makinig. Patuloy kong isa-sa-isay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isa-sa-isay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon pupurihin araw-araw. Patuloy kong isa-sa-isay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isa-sa-isay ang dulot mong kaligtasan. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ng sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus na nakahilig na kalapit niya, kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang makatanggap na si Judas ng tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito, sapat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinagpapalimo sa mga dukha. Nang makakain na si Judas ng ang tinapay, siya'y umalis gabi noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayong nahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang niyo kung makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaitlat mo kung itatatwa."
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano kaya ang naganap sa unang Martes Santo? Sabi na bibilang na ang buhay ng ating Panginoong Kristo, basta malalapit na ang unang Biyernes Santo, ika nga, sapagkat ito ang pagpanaw ng ating Panginoong Kristo noon sa bundok ng Golgotha o bundok ng bungo. Kaya sabihin, isa-isahin natin ngayong mga mahal na araw, Semana Santa, kung ano mga naganap na pangyayari bago si Jesus sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang kamatayan sa krus. Kaya ito, isahin natin ang mabuting balita sa araw ngayong araw na ito ng Martes Santo. Tingnan natin kung ano yung ipinapahayag sa mabuting balita ayon kay San Juan, na ang unang bahagi nito ay yung magkakanulo sa ating Panginoong Jesucristo. Naganap na ang ganitong mga pangyayari nang binalikan ng mga alagad noong sinaguriang, ito na pala ang ating huling hapunan. Maraming naganap sa huling hapunan ng ating Jesucristo ay kapiling, at sinabi niya nung tayo'y naghahapunan na ito na pala ang huling hapunan natin. Kapiling natin si Jesucristo bago siya magbata ng hirap at mamatay sa krus, ang magkakanulo sa Kanya. Nakilala natin si Judas Iscariote sa mga pangyayari, pero noon hindi natin alam kung sino. Nagtatanungan nga tayo, sino po magkakanulo sa inyo, Panginoong Jesus? At walang nakababatid kung sino. Maging tinanong natin si Juan na malapit sa ating Panginoong Kristo sa noon sila tayo nagkakainan, pero wala ring pagsambit ng pangalan. Ang tanong siguro isa, ano kaya nung sinambit nila si Judas Iscariote, ano kaya gagawin natin sa itong mga bagay? Siyempre, pagbabawalan natin si Judas Iscariote, huwag mong gawin yan sapagkat yan ay hindi mabuti, yan ay paglapastangan sa ating Panginoong Jesucristo, paglapastangan yan sa mabuting guro na tunay na humubog sa atin at maraming nilayon sa buhay, kanyang mga pangaral at marami pa. At pagkatapos, ipagkakano siguro inaway nila ng todo si Judas Iscariote. Pero wala nakababatid sapagkat nag-uusap-usap sila. Ito pinag-uusapan nila, wala silang kamalay-malay na sausaw na si Jesus ng tinapay at ibinigay kay Judas Iscariote. Ito rin ang binigay niya, ginawa niya sa ilang mga alagad o sa kanyang lahat ng mga alagad. Magsausaw, patas bibigyan tinapay at kakainin nila. Ito yung mga naganap na pangyayari. Pero pinahinayangan ba nila ito? Oo, may nanghinayang sila kung pwede nga lamang sila na talagang tumulong kay Jesus para hindi matuloy ang kanyang pagpapakasakit at kanyang kamatayan, kung may nagawa lamang silang lakas ng kalooban at nang sa gayon ay magbata si Kristo, hindi ng paghihirap na gaya ng kanilang natunghayan. At nung narinig nila, ipako sa krus, doon higit na lungkot ang mga alagad na hindi nila sukat akalain ito ang magaganap sa kanilang gurong si Jesus. Jesus of Nazareth, you are there to suffer for us. Yan. Kaya dumating na ito ang pangyayari na madalas may prediction ng ating Panginoong Kristo kung tungkol sa kanyang napipintuhong kamatayan. Ikalawa, sa bahagi ng ating mabuting balita, ipinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo ang mga bagay na mangyayari at darating at ito'y magaganap na nga. Ang katanungan, bakit may kapahintulutan ba si Kristo sa mga magaganap na pangyayari na kalunos-lunos na mangyayari sa kanyang buhay? Pasabihin natin, ayaw din niya yun. Pero kung dumating man ang ganitong mga bagay na wala na siyang magagawa kung hindi totally surrendering himself
for the people and for God, gaganapin niya ito sapagkat meron siyang itinuro sa mga tao, meron silang itinuwid sa mga tao at maraming biyaya na gagaling sa Diyos na binigyan daan ng ating Panginoon Kristo. Kaya oo, o ito man ang verdict o ito man ang paghahatol sa ating Panginoon Kristo na sa panukala ni Kristo, ay hindi ito nararapat at hindi maganda sapagat meron itong pagbubuwis ng buhay, pero tinanggap pa rin ni Kristo ang kanyang kusang loob ng paghahandog sa kamatayan sa krus na ito ang tinanggap niyang parusa sa kanya. Kaya naiwan sa ganitong kaisipan ng mga tao. Ano? Pinarusahan si Kristo? Ano? Si Kristo na dinakila natin, pinakinggan natin at napakaganda ng kanyang mga paliwanag, ang mga pahayag. Hindi ating sukat akalain. Ganito ang mangyayari sa kanya na siya'y magpapakasakit at mamamatay sa krus. Mga katanungan noon, kung sabihin natin, ang kauna-unahang Martes Santo, magulo sa puso't isipan ng mga alagad, hindi nila maiugnay ang mga bagay ng kamatayan sa isang mabuting tao na magbabata ng hirap hanggang sa kanyang kamatayan. Kanilang mangyayari na sila ay makakakita kahit na malayo doon sa bundok ng Golgotha, ang pinangyarihan, nakatanaw lamang sila at upang sabihin, ito ba ang sukli ng kagandahang kalooban ni Jesus na kanyang ipinakita nung siya'y nabubuhay pa. Kaya naghihintay sila na maraming kaalaman tungkol dito na talagang ang mga suliraning taglay, tila malabong larawan na wala pang kalutasan o wala pang kaliwanagan. Minsan ganyan tayo, hindi po ba sa buhay natin? May mga bagay na pangyayari sa buhay natin na malabong larawan. Hindi natin malaman kung ano ang gagawin natin, kung ano ang dapat nating isipin, at ano ang pinapanalangin natin na naway magkaroon ng liwanag sa madilim na mga pangyayari sa ating buhay upang tanungin natin sa sarili, what after all is the message of God sa ganitong mga nagaganap na pangyayari ng kadiliman, kalituhan, sa mga pangyayaring hindi natin maisip kung ano at kung bakit mga nangyayari ang mga bagay na ito. Hanggang sa kasalukuyan, iyan pa rin ang ating mga ipinapahayag upang iugnay natin ito sa patuloy nating panalangin. Bigyan mo po kami ng lakas ng kalooban, kaliwanagan ng isipan, nagugulumihanan kami, pero sa pamamagitan ng iyong mga grasya, Panginoon, magiginawahan kami upang ipakita mo po sa amin at makita namin ng lubusan, kalutasan ng suliranin, ang mga pangyayari na maunawaan namin at ang mga naganap na pangyayari sa kahulugan ng daranasin ding hirap at pasakit ng buhay. Kaya ang lahat ng bagay gaganapin natin din sa buhay nito. Sa mundang huli na ating mabuting balita, ayan naman si Simon Pedro na ipinahayag niya, ay maliwanag po aking pong isipan, susunod po ako naman ang mangyari. Upang sabihin na ating penso ko, oy Pedro, hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi, bago tumilao kang manok, ipagkakanulo mo ako. Diba? Kaya hindi alam ni Pedro, ano ba sabihin na bago tumilao kang manok? Hindi niya alam hanggang hindi ito nangyayari. Kaya nangyaganap na nga ang mga pangyayari itong itinatwa, hindi niya kinilala si Kristo. Sa maraming katanungan ng mga tao, nakilala siya. Hindi ba ikaw kasama ni Kristo? Ikaw ay isa sa mga alagad ni Kristo. Itinanggi niya ito. Sa 3 beses niya tinanggi. Kaya ang naganap ang pangyayari sa may pinahayag ni Kristo na itatatwa siya
maikatatlong pagpapahayag na hindi niya kilala si Kristo, pero may hudyat ang manok na ito na titilaok para sabihin, iyan ang mga sinabi ni Kristo. Ibig sabihin lamang, handa tayo sa lahat ng bagay sa paglilingkuran natin sa Diyos, anuman ang mangyari. Pero pagdating ng panahon, mayroong mga bagay na ang ating kahinaan ay maibubulgar natin. Meron tayong kahinaan sa ating puso't kalooban na dapat natin linangin ang kahinaang ito para lalong mapatunayan may lakas loob tayong magaganap sa buhay sa tulong at awa ng Diyos na mayroong higit na pangunawa, na mayroong higit na pagmamahal sa Diyos, pagpapahalaga sa paglilingkuran sa isa't isa, at marami pang mga kalutasan sa ating mga suliranin. Kaya sa buhay natin hanggang ngayon, na ipapahayag din natin ating pagiging si Simon Pedro, nalilito, nawawala, naglandas sa buhay, dumarating ang maraming pagsubok ng buhay, pero ang mahalaga, ang Diyos pa rin ang siyang pananaligan, tutunghayan, pakikinggan, at ang lahat ng bagay ay magkakaroon ng kaliwanagan. Nawa itong Martes Santo na ito ay maging buhay na larawan sa mga naganap na pangyayari. May kalituhan, pero may kalutasan sa pagpapahayag ng Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig. O kauna-unahang Martes Santong ito ay walang saysay at walang tatahaking buhay upang sabihin, kung nalalaman lamang natin na ganitong mangyayari, di sinsanay tayo ang humadlang, pero nawalan tayo ng lakas para ganapin ito upang sabihin ang mga pagkakasalang ginawa natin, kailangan magsisi at pahayag natin ang mga pagsisisi sa mga ganito at meron tayong gaganaping muling pagkabuhay. At nang sa gayon, may sinasabi sa mabuting balita, dinadakila natin ang Diyos. O nga, nagdaan tayo sa madilim na panig ng buhay, may liwanag upang sabihin sa oras na ito, dinadakila natin ang Diyos sa kaliwanagan ng buhay, pag-iisip na ating tinatahak. May kadiliman sa tambagay sapat maraming suliranin hanggang sa may kalutasan sapat idinulog natin ito sa Diyos. Doon natin sasabihin, pinararangalan ka namin o Diyos sapat pinagkaloob mo po sa amin ang kaliwanagan na sa likod ng aming mga suliranin ito'y merong angking kalutasan. Let there be this kind of life to progress in faith. Let there be some moments in time of discernment so that we are going to see after all, God is always with us. God will never abandon us. God will always be with us forever and ever. Amen. Halina mga panalig at tayo dudulog sa Diyos sa lahat ng ating mga kahilingan na naway pagkalooban tayo ng Diyos na higit na pangunawa. Minsan madilim na takbo ng buhay, may kaliwanagang naghihintay. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ipinagkanulo ng kanilang mga kaibigan, naway hindi magkimkim ng hinanakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga makasalanan, naway hindi panghinaan ng loob, bagkus maghangad ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pagkukumpisal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas upang tiisin ang kanilang mga pasanin sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang paghihirap kay Kristo upang maranasan nila ang kapayapaan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga yumao, naway pagkalooban ng lugar sa kaharian sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin.
Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. At di natin itataas sa Diyos itong ating pintig ng puso na kailangan ng pagkalinga ng Diyos. At sa bawat pagtibok ng pusong iyon na tayo nananaghoy sapagkat nasa kadiliman ng buhay, sa pagkalito at kawalan ng pag-asa. Patungo nawa tayo sa kaliwanagan nitong buhay pagpapala, sapat na rin pa rin ng Diyos na kumakalingap mga patnubay at nagbibigay ng iba yung buhay para sa atin. May kalutasan sa mga suliranin. Kaya madinggi mo nawa itong aming mga pagdulog, ibig namin makamit sa buhay na ito tunay na pagpapala man din para sa amin, pa kami tumahak sa landas ng kabutihan, kabanalan. Kaya ang lahat na ito ipinapahayag namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan. Nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagkaloob mong ang kaganapan nito ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang mga dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan, at magaganap na ang pag-aalala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyon tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis, na aming Santo Papa, si Ernesto, na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaludlugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Makikita ang kadakilaan ng Diyos sa mga ganap na pangyayari sa buhay ni Kristo. Tayo'y kapiling niya upang ngayon ipahayag tunay ang si Jesus ay dakila sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Pero sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin hinang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Kristo, dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig
natututo at nagmamahalan, O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumudulog sa iyo at nakikiusa pagbigyan sa kahilingan naming ang piging mong bigay ay maging pagsasalo nawa namin sa iyong walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatalang sakramento at sa ating pagtatano at kalakipang ating po mga panalangin, ito ang magwawakas sa ating gawain sa pagbibindisyon ng kaban-banalang sakramento bilang pagtatapos nga sa ating pagdiriwang ng banal na misa. Salamat po. Dia quecelipa disostiu bella premum hostilia narobur fer auxilium unitrinoque Domino sit sempiter na gloria qui vitam sine termino nobis donet in patria. Amen. Mga banalig bilay isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabalbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay.
Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nagbabalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mga panirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at mga banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawara nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui preset fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sitet benedictio procedenti abur troque comparsi laudatio. Amen. Amen. Panem Dei cielo, prestas isti ei. Omne delectamentum in se habente. Oremus.
Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones Tuae memoriam reliquisti, tribue quaesimus, et in corporis et sanguinis, Tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones Tuae fructum in nobis iuditor sentiamus, qui vivis et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngaran Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament